dandahan nang lumalabas na yung 141B papunta ng bote ng mineral water. Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo ang pag-plus ng 141B. Itong hinawakan ko is 141B ito at ilagay natin dito sa canister. So yung canister, diyan dadaan yung hangin na galing sa yung prion. So mag-stack tayo ng 141B sa loob ng canister at ang magtulak nito ay ang prion. So dito rin ilalabas sa yellow na hose yung output niya papunta dito sa ginawa natin axis papunta ng capillary tube. Ito yung capillary tube, nalagay na natin sa bote ng mineral water para yung excess ng prion hindi labas or contaminate tayo. So ito na, gamit pa rin tayo ng dadaan tayo sa gauge, pero hindi na natin gagamitin itong gauge, yung hose lang galing, itong yellow galing ito sa prion. So itong prion, itutulak natin yung 141B nandito sa loob ng canister. Ito yung canister, may 141B na yan, nalagyan ko na yan ng 141B. Yan, ito yung 141B at itong yellow itong yellow na hose at red na hose lagay natin sa canister. Ito yung input ng canister, itong red na hose. Yung yellow na hose yung output, yan yung papunta ng ginawa natin na axis valve papunta doon sa loob ng tinatawag na evaporator. Yan, yes, dadaan yan sa evaporator at lalabas dito sa capillary tube. Kasi para mawala yung mga moisture sa loob, gagamit tayo ng 141B. Ito ang ginawa natin pang passing at idaan natin sa canister para yung pressure, kasi yung prion natin is maliit lang yung pressure, at dito natin itong gauge na ito malalaman natin na mapasok na yung pressure galing sa prion. Kasi yung kung prion lang ikuha natin, gamitin, medyo di talaga magbuelo, walang malakas na buelo, puwersa. So dadaan natin sa canister dahil magpundo yung prion para matulak yung 141B at papasok sa evaporator at lalabas sa capillary tube mga kaibigan. So nilagyan ko na ng prion. Dandahan lang pagbukas dahil hindi kagad bigla. Close naman natin at buksan naman ulit. Higpitan na natin dahil parang may singaw punti. Kasi pag may singaw, kulang pa rin yung puwersa na tutulak sa 141B. Yung pressure ng prion, medyo mahina lang yan siya. Kaya gumamit tayo ng canister para magpundo yung pressure at biglaan na pag-release natin, matutulak yung 141B papunta sa evaporator, lalabas sa capillary tube. Yan, binuksan ko na. Ito, binuksan ko na. So parang pakinggan lang natin yung pressure. Kasi dandahan lang, baka masubra ng pressure. Dandahan lang. At titingnan natin palagi yung gauge. Yung sa akin, konti lang nalagay natin na pressure para baka magsira yung hose natin. Lagyan natin sa 30 to 40 pressure. At makikita nyo na dandahan nang lumalabas na yung 141B papunta ng bote ng mineral water. So kung tingin natin na mayroong pressure na, so tingnan natin ito,
Yan, may bubbles na. So wala tayong makikitang dumi. Sa tingin nito, nag-moisture lang dahil yung sabi ng may-ari nitong refrigerator, hindi maka-produce ng ice. May lamig pero kulang sa ice. Okay? At ito lang ituturo muna natin itong paano mag-flush gamit ang kanister na ginagamitan din natin 141B. At salamat mga kaibigan sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo paano gumamit ng kanister na itutulak yung 141B galing sa Freon na gagamitin din natin dito sa ref. Dito lang po. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.